Gusto natin kapag koneksyon sa Panginoon, gusto natin talagang ano yun, yung solemn. Gusto natin seryoso, walang halong trabaho. O wala, puros politika pa rin ang pinag-uusapan, puros propaganda. Yung mga pari natin, wala na tayong katiwa-tiwala, katulad ng mga nasa gobyerno ba. O kaya yun, hindi na ako nakikinig sa sermon ng pare. Sa sermon na lang ni Boss Dada kayo makinig. Oo, mga bossing, nako, eto, sige na, simulan na natin para makarami tayo, ha? Para makarami tayo. So eto mga boss, ano natin, kasi hindi natin masyadong naibalita ito eh. Ako talaga gustong-gusto kong ibalita ito eh. Itong balita patungkol dito sa ating DFA tuloy, sa ating tourism secretary si Cristina Frasco. Kung matatandaan ninyo, yan si Cristina Frasco. Anak yan noong gobernador ng Cebu na mukhang mangkukulam. Si Gwen. Napakasama doon ng ugali ng matanda na yan. At saka talagang napaka-epal nito mga to. Yung asawa na si Duke Frasco, isa yan sa mga pumirma kay Inday Sara. Tapos nung napansin nila na medyo magdedelikado sila, tapos nakita nila na hindi na sila nanalo noong 2025. Yung kanilang ina, yung kanilang nanay hindi na nanalong gobernadora, ang nanalong gobernadora dyan sa Cebu si Pambari 4 na isang doktor na hindi din talaga ine-expect yung kanyang pagkapanalo dahil for the longest time, itong mga Garcia, yung mga namumuno dyan. Kaya lang nung nakita ng mga taga Cebu, dahil lang Cebu nga ay sister city ng Davao, nung nakita ng mga Cebu kung papaano traidorin ng mga Frasco ang mga Duterte, tandaan ninyo ito si Cristina Frasco, spokesperson pa niya yan. Ni Inday Sara yan noon. So talagang magkakaibigan yung mga yan. Kaya gulat na gulat tayo, bakit ipinagpalit ng isang pamilyang Bisaya, yung pamilyang Bisaya din from Davao, sa mga Ilocano. For the longest time, yung mga Ilocano magkakalaban yan, tsaka mga Bisaya meron sa inyo, may mga Ilocano, sa mga Ilocanong pamilya dyan. Sasabihin nila kapag yung mga kapatid nila, mga kamag-anak nila nakapangasawa ng Bisaya, sasabihin nila salot yan. Salot talaga yung mga Bisaya na yan, gaganunin nila yan. Kaya nga, sa mga eskwelahan din, di ba may mga fraternity, yung mga samahang Bisaya, samahang Batangas Varsitarian, samahang Ilocano, di ba? Magkalaban lagi yan. Laging naglalaban, nagrambulan yan sa mga eskwelahan, sa TIP, PMI. Rambulan lagi yan, yung Bisaya at saka Ilocano. Hindi nagkakasundo yan. Kaya nga, siguro yung mga taga Cebu, nagulat sila bakit itong itong pamilya Frasco na malapit sa mga Duterte, supposedly, dahil mga Bisaya mga Duterte Tapos si Cristina Frasco pa, ano pa yan? Malapit pa yan kay VP Sara Duterte. Kita nyo naman kung merong mga campaign, merong mga pagtitipon na nandiyan ang mga Duterte, talagang dinudumog ng mga Cebuano ang mga Duterte at talagang kahit umulan, kahit umaraw, pupunta sila dyan in support to the Dutertes. Di natin alam kung bakit biglang nagbago. Uso talaga traiduran ngayon itong mga Garcia na to, biglang tinraidor itong mga Duterte. Pinagpalit nila yung mga Duterte ng mga Bisaya na mga kalahin nila sa Ilocanong pangit. Sa Ilocanong mabantot. Sa Ilocanong kawatan. Hindi natin maintindihan. Kaya siguro yung mga tiga Cebu nabwisit sa kanila kasi walang hiya naman Walang hiya naman bait-bait ng mga Duterte sa atin tapos ginanyan nyo yung mga Duterte. Kaya nung 2025 elections, gulat na gulat ang lahat. Gulat na gulat ang lahat kasi nalaglag talaga ang ticket ng alyansa diyan at natalo si Garcia. So siguro galit na yung mga taga Cebu. Ngayon may mga bagyo-bagyo, may mga lindol nung nakaraan, di ba? Nilindol ang Cebu. Aside from the lindol, anak ng tinapay, binagyo pa. Nilindol na, binagyo pa, ang dami talagang naapektuhan diyan sa Cebu. Again yung Cebu moderno yan. Yung Cebu, hindi yan binabaha. Pero bulk ng mga flood control projects inilagay dyan sa Cebu. So eto na. Yung Duke Frasco, ang kapal-kapal ng mukha. Nung mga panahon na sila binabagyo, nililindol, nasa yung mag-asawa, nasa UK. Nasa UK, ang kakapal ng mukha habang nalulunod yung mga tao dyan, sila na mamasyal. So umuwi sila. Pag uwi nila, alam nyo pinagagawa? Tangina, puro mukha nila. Mukha nila nilagay sa kape, mukha nila nilagay sa sardinas, mukha nila nilagay sa tubig. Kala mo na nangangampanya pa rin. At kung kumasta sila, akala mo naman yung pinamimigay nila ng mga relief goods sa mga taga Cebu, pera nila. So napaka-epal. Sobrang epal. Ganun ka-epal, talagang mabibisit ka. So, nung mga nakaraan, ikinontent na natin itong Department of Tourism
Itong Department of Tourism natin na puro mukha niya yung nakalagay. 100 islands o 100 islands, mukha niya yung nakalagay. Putsang inang yan. Sa Boracay, mukha niya nakalagay. Sa Chocolate Hills, mukha niya nakalagay. O, puro mukha niya yung nakalagay. Ngayon, nagkaroon tayo ng problema sa mga turista dito sa Pilipinas. Bagsak na bagsak ang turismo dito sa Pilipinas. Tandaan ninyo, napakaganda ng Pilipinas. Ang mga Pilipino, napaka-friendly. Ang mura ng bilihin dito sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Malaysia, Thailand, Singapore. Napakamura dito. Napakasarap ng pagkain natin. Fusion. Kompleto tayo dito. Napakarami nating mall. Napakaganda ng mga beaches natin. Napakaganda ng mga kabundukan natin. Lahat maganda dito. Tapos ano pa tayo? Sociable pa tayo. Friendly tayo. We can speak English. Yun ang pinaka-importante. Fluent tayo. Kahit sa nagtitinda lang ng balot, nagtitinda ng ng mani, kahit sa nagtitinda sa palengke, pag kinausap mo sila ng English, maiintindihan ka nila at makakasagot sila sa inyo. Maaaring medyo barok, pero kumpara yung English natin sa ibang mga bansa dito sa Asia, pinaka talaga sa atin, pinaka maganda yung ating English. Kaya nga ang mga call centers nandito ang mga business processing operations at mga mga call center agents nandito dahil pagkausap mo mga yan, halos hindi mo malaman na Pilipino yan. So napakaganda mga bossing ng Pilipinas. Lahat nandito. Lahat ng mga hahanapin ng isang foreigner nandito. Bakit wala tayong mga nagpupunta rito na mga turista? Kasi unang-una sa lahat, hindi safe ang mga turista dito. Nakita nyo nung nakaraan, yung isang Hapon, ninakawan. So bagamat kompleto tayo sa Ricados, kompleto rin tayo ng mga masasamang loob. Hindi lang yung mga masasamang loob sa sa sirkulasyon. Pati yung mga masasamang loob sa gobyerno. Siyempre, mag-i-explore ka. Saan ba ako magandang pupunta sa Pilipinas? Boom, biglang makikita mo. Saan ba ako pupunta maganda sa Asia? Siyempre, makikita mo, ang ganda ng Thailand. Tingnan ko ano ba yung mga bansa rito sa Asia. May Thailand, may Malaysia, may Vietnam, may ganito, may ganyan, may ganyan. Siyempre, magtitingin ka dahil medyo magastos kung ikaw ay taga-West. Titingnan mo, Pilipinas, okay to. Okay daw dito. Nandito si Manny Pacquiao. Tingnan nga natin. Pagtingin mo, putang ina, puro mukha ni Prasco makikita mo. Mukhang impacta. Walang yan. Lahat na lang ng destination nandoon yung mukha niya. So iisipin ngayon, itong mga foreigner, tangina, papangit ng mga Pilipino. Imbis na ma-relax ako, ganitong mga mukha yung makikita ko. Kaya ayun, naubos. Wala na tayong mga turista. Kaya makailan lang, binuksan na nila mga boss yung visa-free for 2 weeks sa mga Chinese. Dahil alam niyo yung turismo sa Malaysia? Number 1 ang Malaysia sa tourism. Bakit? At least 70% ng kanilang mga turista mga Chinese. Itong mga Chinese, hardworking kasi sila. Talagang trabaho sila ng trabaho. Dahil nga sa lugar nila, bawal ang sugal, nagpupunta sila sa ibang bansa para yung mga pera nila gastusin nila. Paano mo ba pinakamabilis gastusin yung pera mo na mag-e-enjoy ka? Yung iba, ginagawa niyan, magsugal. Bawal ang sugal sa kanila, kaya nga sila nagkakaroon ng pogo ang tanging sugalang lang sa kanila na legal, yung dyan sa Macau. Pag nagpunta ka sa Macau, alam mo ba na yung Macau, tinalo na yung Las Vegas pagdating sa gambling? Yung revenue. Tinalo na sila ng Macau. Kasi mga Chinese talaga pag nagsugal sila, puchay. Ang dami kasi nilang pera Sa sobrang dami nilang pera, gusto nila paramihin pa yon, or kung maubos man, sigurado marami silang mauubos. Nagpupunta rin naman yung mga Chinese dito. Laman ng mga hotels and casino natin before, mga Chinese, mga nagsusugal na mga Chinese, wala na. Dahil inaway-away nila yung China, baka sabihin nila naman, maka-China kami. Hindi, maka-Pilipinas. Pero kailangan natin ng Chinese, Singaporean, Japanese, Korean, American, Russian, British, Swedish, lahat ng mga lahi, kailangan natin magpunta rito. Alam nyo ba dyan sa Japan, tinataboy na nila yung mga turista sa sobrang dami. Sa sobrang ganda ng Japan, sa sobrang organisado ng Japan, bagamat hindi nakakapagsalita ng English yung mga tao dyan, sa sobrang mahal din sa Japan Pero dahil maayos ang Japan at dahil hindi kupal yung mga taga-gobyerno sa Japan, dagsa ang mga doon. Nagkakaroon na ngayon ng gulo dyan sa Japan. Gusto ng mga Japanese paalisin na yung mga turista dahil sobrang dami na. Nagsisiksikan sila lahat sa Japan. Ang luwag-luwag sa Pilipinas, ba't hindi nagpupunta? Paano? Pupunta ka dito, putang na yung mukha ni Prasco yung makikita mo. Hindi, mukha pa ni BBM. Mukha nung asawa niyang mukhang luya. Tapos malalaman mo, putang ina, yung airport natin, pagpasok mo pa lang, putang ina, may CR, dadalawa yung urinal. Minsan, barado pa. Alam mo yun, ni walang mga walkalator.
Ang init-init pa, tapos madalas mo mag-brownout. So, kompleto sa Ricardos. Pagka baba mo ng airport, sira-sira pa yung mga trolley. Paglabas mo, puchaya, kukontratahin ka pa ng taxi. Pinakamasama niyan, nakawang ka pa. So, magkakaano kasi yan magkakadikit kasi yan. Oo, yung airport natin, Diyos ko po, pag nakita nyo. Laging delayed yung flight. Papaano? Wala tayong runway. Anak ng tinapay. Yung runway natin, iilan. Ang dami-daming terminal. Pero pare-parehas na mga runway yung ginagamit. So, yun ang problema natin. Hindi yan natutukan ng administrasyon ni Bongbong. Sabi ko nga sa inyo, if you're gonna look at all the agencies ng gobyerno na pinamumunuan or directly pinamumunuan ni Bongbong, putang ina lahat, palpak. Department of Agriculture, Department of Tourism, Department of Finance, lahat ng departamento, putang ina, pagka ang ulo mo, abno. Puro abno ang kalalabasan lahat. So ayun na nga, nagkaroon ng pagtatalo itong si Tulfo at saka itong si Frasco. Doon sa pagtatalo ni Tulfo at saka ni Frasco, putang ina, nagmamagaling pa si Frasco. Sabi ni Tulfo, bakit puro mukha mo? Kasi parehas sila epal eh. Alam ni Tulfo kung sino ang epal. So dahil epal si Tulfo, alam niya na epal si Frasco. Sinasabi ni Tulfo na masyado kang epal, puro mukha mo yung nakalagay. Bakit mukha mo? Nagpunta ka nung nakaraan dyan sa may General Santos. So bakit hindi mo kinuha si Miss General Santos? So kaya kumuha ka ng lumad na pwede mong damitan, tas picturean mo. Bakit kailangan laging ikaw? Ang sinasabi nung tarantada, kasi nagpunta ako dun eh. Gago ka ba? Kahit naman nagpunta ka, dapat naman talaga iniikot mo lahat ng tourist destinations at tinecheck mo kung okay ba yung mga tourist spots natin. Walang hiya, pinromote mo sarili mo eh. So hindi daw niya pinopromote sarili niya. Hindi naman daw siya kasi tatakbo sa mataas na posisyon. Gago. Putang ina, nanay mo nga hindi nanalo eh. Tapos ikaw tatakbo ka sa mataas na posisyon. Ginagawa kasi nito ni Frasco yung ginagawa ni Risa Ontiveros. At the expense of the taxpayers' money, pinopromote niya yung sarili niya. So kung hindi ka naman pala tatakbo, ba't pinopromote mo sarili mo? Putang ina, gusto mo pala mag-artista, bakit hindi ka nag-starstruck? O kaya bakit hindi ka Pinoy Big Brother? Gusto mo pala, lagi nakabalandra yung mukha mo kasi puro epal eh. Lahat ng tao ni Bongbong, epal si Rimulya, epal si John Vic Rimulya, epal si Boying Rimulya, epal si General Torre. Putang ina, puro epal. Puro epal. Sa totoo lang, anak ng tinapay na yan. So eto, pakinggan natin yung balitang yan na pinatatanggal na. Dahil nabisto eh. Pinatatanggal na yung kanyang mga muka sa mga magazine, sa mga tarpaulin. Pero siya, hindi pa rin matanggal. Hindi ko talaga alam bakit hindi siya matanggal ng administrasyon na ito. Ano bang hawak sa'yo ng mga Frasco? Sige, pakinggan natin itong balitang ito. Si Tourism Secretary Cristina Frasco sa alegasyon na self-promotion. Pero tila marami pang hamon na hinaharap ang sektor ng turismo sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ang detalye sa agenda report ni Paolo Barcelon. Alam nyo ba mga bossing, putang ina ng mukha niya, kita mo parang natatain na naiihi na naiiyak na nagseselos eh. Huwag impacta ang puto. Ang inang babae na ito. Batak na yung mukha, bata-bata pa eh. Panat na eh, no? Kala mo wala nang tubig na dumadaloy eh. Hindi, sa totoo lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, bagamat pandemic noon, mas mataas pa yung turnout ng turista kaysa dito kay Frasco. Kay Frasco, open na lahat For the past 4 years, putya na lahat ng araw pababa. Puros parang kanta ng sex bomb. Spaghetti pababa ng pababa. Pababa ng pababa paunti ng paunti yung mga turista dito. Turista wala na, terorista na marami. Putang ina, hindi na tayo tourist destination eh. Terrorist destination na tayo. Hayop na yan, tinan ninyo. Galing dito, yung namaril doon sa Australia. Tapos tinan nyo, dami mga NPA na naman. Nagkalat na naman yung mga NPA, nagkalat na naman yung mga makabayan. Nagkalat na naman yung mga batang nagrarally, mga bata na nangingidnap na mga kapwa nila bata dinadala sa bundok para makipagbarilan sa pulis. Hindi na tayo tourist destination, terrorist destination na. Anak ng tinapay. Paano? Yung mukha nito, mukhang terorista. Putang inang yan. Matatakot ka. Kala mo laging Halloween sa Pilipinas eh. Sabihin nila pupunta tayo sa Pilipinas. Tangina, makamukha ni Undin yung mga tao doon. Paano puro mukha niyo yung mga nakalagay eh? Of traveling across the world, even before the truth has an opportunity to put its pants on. Yan ang tugon ni Secretary Cristina Frasco sa mga alegasyong nakabalandra ang kanyang muka sa loob ng mga opisina ng Tourism Department. Ayon kasi sa source ng Billionario.com, mas maganda pa yung pinagtagpi-tagping mukha niya eh kaysa sa totoong mukha niya eh. Okay nang ina niya, no? Saan ka makakita ng ganyan? Dapat sa opisina ng Department of Tourism, yung mga magagandang tourist spot, yung mga nandiyan, puta, puro mukha niya. Tangina, kala mo siya may-ari. Ito may-ari.
nagkalat ang mga larawan ni Frasco maging sa mga cubicle at Xerox area sa mga opisina. Putang ina, mapapanaginipan mo siya eh. Walang hiyang tao na ito, no? Putang ina, kulto. Putang ina to, parang miyembro ng kulto ang hayop eh. Gusto puro mukha niya eh. Pati yata sa mga panty ng mga tao dyan, puro mukha niya eh. Baka pati yung lamesa, puta mukha niya eh. Mapapanaginipan mo talaga eh. Ang ina, pag yan na napanaginipan, putang ina, mukhang impacto eh. Bagay na mariing itinanggi ng kalihim. Pero kinumpirma niya na ipinag-utos niyang alisin ang lahat ng materyales kung saan kita ang Alam kanya. mo kung gaano kasi sinungaling yung mga pinamumunuan ni Bongbong. Paano si Bongbong sinungaling din? Pucha kina, puro mukha niya tapos dinideny niya pa. Saan ka naman makakita? Saan ka makakita ha? Inilabas yung mukha mo sa isang magazine. Oh, tapos nagulat ka, sasabihin mo, ay hindi naman nila pinaalam sa akin eh. Puta, ba't di ka nagalit? Di pinaalam sa'yo. Tsaka, tangina ha. Imposible din naman maglabas sila ng picture na hindi sila may-ari. Ibig sabihin kung ito magazine ha. Yung magazine na yan, pipicturean ka. Halimbawa, yung Time Magazine, halimbawa yan. Pipicturean ka ng Time Magazine para dun sa magazine nila. So, ibig sabihin, alam mo na ilalagay ka dun sa magazine nila. Utang na napakasinungaling mo para mo sabihin na hindi ko alam, nilagay nila yung mukha ko dun. Gago. Kung ako si Time Magazine, kukuha ako ng picture ng may picture. Hihingi ako sa iyo ng pahingi akong 2x2, tapos yun ang ilalagay ko sa magazine ko. Gago, syempre, kung ano yung tema nung magazine ko, ganun yung tema ng pictorial natin. Nagkaroon kayo ng pictorial, tapos sasabihin mo, hindi mo alam na ilalagay yung mukha mo ron, tarantado ka. Pakasinungaling ganyan lahat ng mga nasa ahensya ni Bongbong, puro sinungaling. Paano? Napakasinungaling niya. Huli mo na sa akto, nagsisinungaling pa. Ang mukha. Number 1, take down any material that may bear my image. Number 2, to not produce any material that may bear my image. Ang ina, dapat lang. Tarantado. Alam mo ba yung Department of Tourism head or secretary ng Malaysia, wala yung mga mukha niya. Wala pa sa history ng lahat ng mga Department of Tourism secretary sa buong mundo na puta nakabalandra yung mga mukha nila ron. Hindi ka naman model, hindi ka rin naman kagandahan. Utangin na yan, anong feeling mo? Si Maria Rivera ka? Ang ina, kaya nabugaw eh. Kaya nabugaw yung mga turista dito sa Pilipinas dahil putang ina, mala impacto mong mukha yung pinakikita mo eh. And number 3, if we could request our LGUs just so to Hirap na hirap, putang ina. Hirap na hirap magsinungaling. take this issue of such small importance out as a distraction. Tila nagpahiwatig naman ng suporta ang ilang opisyal ng DOT ngayong araw. Kita sa mga larawang nakalap ng Billionaire News Channel mula sa isang source, Sina Tourism Undersecretaries Verna Buensuceso. Okay nang ina, tinan mo, mukha siyang water lily. Napaka-epal. Ito si Buensuceso, Yusek, anak ng tinapay, meron din siya palang picture na ganun. Nakipagkompetensya siya. Tangina nyo, alam nyo, kung kayo makipagkompetensya sa dami ng mga turista sa ibang bansa, hindi na ikipagkompetensya kayo. Ang papangit nyo naman, putang ina, gusto nyo maging mga model. Di sana, putang ina, sumali kayo dun sa next top model. Puro water lily, putang ina, tamang-tama, mukha kang palaka. At Rica Bueno at Assistant Secretary Judilyn Quiachon na suot ang mga cultural attire na hawig sa naging kontrobersyal na Tiboli dress ni Frasco na siya ring na-call out sa hearing kahapon ni Senator Raffy Tulfo. Wala pang pahayagang DOT. Hindi kasi papayag si Raffy Tulfo na may mas epal pa sa kanya. Gusto niya ni Raffy Tulfo yung ganyan, yung siya yung pinaka-epal. Silang dalawa magkapatid na si Erwin Tulfo. Gusto nila sila lang ang epal. Anak ng tinapay, hindi papasayang kay Raffy Tulfo. Epal yan eh. Tinan mo. Tahimik yan. Maingay yan sa ganyang mga maingay yan sa ganyang mga investigasyon. Investigasyon ng mga ganito. Maliliit na mga investigasyon. Masipag yan. Oo, pero po China, pag kayong investigasyon, involved yung first family, involved si Bongbong, involved si Lisa, puta na nanahimik yan. Natatandaan nyo? Ito si Raffy Tulfo, inimbestigahan yung PCSO. Di ba halos linggo-linggo, 2 beses sa linggo may nananalo? Inimbestigahan niya yan. Putangin na yan. Ano nangyari? Galit na galit pa yan. Ano nangyari? Bigla mo mamukat-mukat mo. Nakita mo nasa Malacanang may picture na kasama ng first family. O pucha, huminto yung inquiry. O isa pang inquiry niyan, yung sa smuggling. O natatandaan niyo siya ang nagpalutang ng pangalan na Michael Ma. Yung Michael Ma na yun, lumalabas, putangin na, kaibigan ng mga Marcos. So smuggler na kaibigan nila. Hindi na nakukulong ha. Putya si Ramon Revilla ngayon, si Bong Revilla Jr. nakakulong na, pero yung Michael Ma hanggang ngayon di pa nakukulong. Ang daming mga expose patungkol doon sa Michael Ma na yun. Michael Ma nga ba yun? Yung di ba, yung business partner nung kapatid na Araneta. Kapatid neto ni Lisa Marcos. Tapos
yung opisina ni Lisa Marcos, ng law firm niya, tsaka yung opisina nun, iisa. Iisang address, iisang building, iisang address, parehas na parehas. Hindi ba siya nagpalutang nung pangalan na yan, ipapatawag daw. O ano nangyari? Wala na, huminto na rin yung hearing na yun ni Erwin Rapi Tulfo tungkol sa smuggling. Okay nang ina niya. O paano? Hindi ba, sino ba naglabas ng balita nun na binigyan daw yan ng bilyon-bilyon? Para huminto sa kanyang mga investigasyon. O kita mo ngayon, kakampi na niyang mga Marcos. Sa pagpapalit ng profile pictures ng kanilang top officials, pero bukas ang BNC sa kanilang panig. Sa harap nito, tuloy pa rin ang concerns na kailangang tugunan ng ahensya. Sa panayam ng BNC sa tour operator na si Jay Serrano, ang ilan daw kasing mga balikbayan sa North America, mas pinipili na lamang magbakasyon sa Vietnam kaysa sa Pilipinas. Di ba, anong pupuntahan mo sa Vietnam? Kumakain silang aso dyan. Meron ako mga kaibigang Vietnamese kasi nagtatrabaho ako sa isang multinational company. Meron kami mga expat na mga office mates. So may mga colleagues ako na mga Vietnamese. Kasi may mga produkto kami na binibenta sa buong mundo. So syempre bawat bansa, dahil kami yung central office, lahat ng bansa na halimbawa ako hawak ko Vietnam, sales ako sa Vietnam, sales ako sa Australia. So nasa isang opisina lang kami, kaya para kami United Nation doon sa opisina namin dati. So may mga mga Vietnamese ako na mga office mates. Ay naku, Diyos ko. Minsan na-invite ako sa kanila Sabi nila, we're having a Thanksgiving dinner. Di syempre punta ako. What is this? Duck meat, sabi nila. Uy, sabi, duck meat? Duck meat, tinitingnan ko yung pagkain. Puta, hindi siya mukhang pato Akala ko duck, yung pala dog. Dog meat pala yun. Kangina niyan. Binili pa daw nila sa farmers. Puta. Karning aso. Promise. Tsaka muntik ako masok dahil may mga alaga akong aso Walang hiya. Akala ko duck meat, yung pala dog meat. Kumakain ng aso yung mga tao dyan. Di mo alam kung ano yung pinapakain sa'yo dyan. Pero masarap yung mga fan nila. Yung mga soup na lang ganun. Kaya lang minsan, kabahang ka. Kung ano yung mga nakalagay doon. Ito ay dahil raw sa agresibong marketing ng ibang ASEAN nations at sa epekto ng flood control scandal. So, I don't know why they're not booking much in Boracay or Palawan, but there's still some. But in the percentage thing that you're gonna try to, it's like in a 10 person, okay, it's like 7 requesting. I'm not sure about the total because it's like January right now. But those are the things that's going on. Tugon ni Frasco, patuloy ang pag-promote ng DOT sa Amerika na siyang second biggest tourist destination. Paano? Sa Amerika nga, meron silang travel advisory doon na wag pupunta ng Pilipinas. Tanga ka ba? Meron pa, hindi ba? Ini-report yun ni Gretchen Ho. Meron daw siyang kaibigan na I think in Europe na sa airport nagpalit ng pera. Dollars yung kanyang pera, papapalit. Hindi daw pinalitan. Bakit? Kasi nalaman na galing siya sa Pilipinas and dahil nga talamak ang corruption sa Pilipinas, baka daw money laundering. So hindi ba? Nakakahiya tayo sa ibang bansa o yung mga mga kababayan natin, nakakahiya na talaga sa ibang bansa. Dahil nga sa issue dito sa Pilipinas patungkol sa mga pagnanakaw, ultimong itong pangit na ito, hindi niya na kayang ayain yung mga tao papunta rito kasi sasabihin nila sobrang korap ng Pilipinas. Kasi ang corruption, ang kapatid niyan, krimen. Kapag ang isang bansa sobrang korap, napakataas ng krimen dyan. So bakit ako pupunta sa isang bansa na korap? Kahit maganda yung bansa na yan, this country is, mantakin mo, sa Southeast Asia, yung tubig natin sa Pilipinas, yun din ang tubig sa Malaysia, sa Brunei, yun din ang tubig sa Thailand. We are sharing the same resources So why will I go to the Philippines? Ang bentahe lang ng Pilipinas mura. At saka magaling sila mag-English. Kaya nga ako nag-travel because gusto ko ng peace of mind. Gusto kong ma-relax ako. I have money, kaya nga ako nagta-travel I earned this much money from yung kasipagan ko. So pupunta ako sa Pilipinas, okay, makakatipid ako. Kaya lang putang ina, baka nakatipid nga ako pero nanakawan naman ako. Nasaksak naman ako, na-hold up naman ako. Na putsang ina, naglalakad ako, tingin ako ng tingin sa bulsa ko, baka may kamay nang nakashoot. Di ba? So, hindi na lang ako pupunta ng Pilipinas bagamat mura dyan and bagamat I can easily communicate with the Filipinos dahil English proficient ang mga Pilipino. Punta na lang ako Malaysia. Meron naman Google Translate. Punta na lang ako Japan. Meron naman Google Translate, di ba?
Pero grabe ang Pilipinas ha. Lahat talaga nandito. Alam mo, sa lahat ng mga kakilala ko ng mga taga-ibang bansa, yung mga expats namin, halimbawa, yung mga boss ko sa Amerika, pupunta sila sa Pilipinas, tuwang-tuwa sila dito sa yung mga mall natin. Dahil ang dami daw mall talaga, lalo na yung Mall of Asia. Mga pinsan ko nga, putang ina. Hindi ako nagpupunta dyan sa Mall of Asia dahil magnanakaw dyan eh. Yung mga pinsan ko sa Canada, pag umuwi, kuya, we want to go to Mall of Asia. Putang ina niyan, ang init dyan. Ang pangit dyan, ang baho dyan. Ang dami-dami mga kawatan dyan. Pero gusto nila magpunta ron kasi nga, mahilig sila sa mall. Wala daw silang mga ganung kalalaking mga malls sa kanila. Kaya dito, bilib na bilib sila. Meron pa ako isang office mate, IT din to sa Amerika, taga Fort Lauderdale siya, sa Florida. Pumunta siya dito. Dati na pala siyang nag-serve sa military. Noong 70s or 80s, nandito na daw siya. Alam mo ba na tuwan-tuwa siya doon sa Shakey's natin dahil yung classic na Shakey's na pepperoni, putsang ina, childhood, daw niya, parang nung nakain daw niya yun, bumalik daw siya sa pagkabata. So alam mo yung ang ganda talaga ng Pilipinas, nakaka-relate talaga lahat ng mga dito dahil lahat ng klase ng restaurants meron dito eh. O kahit nga restaurant ng impyerno meron dito eh. O nakaka-relate lahat. Pero ba't hindi sila nagpupunta rito? Alam mo kung bakit? Putang ina si Bongbong Presidente eh. At saka itong si Frasco ang Department of Tourism eh. Nung si Pangulong Duterte ang presidente, madaming turista nagpupunta rito. Bakit? Kasi alam nila safe. Ngayon, putya, wala na eh. Destination noong 2025 para mas lalong maengganyo ang mga balikbayan na magbakasyon na lamang sa bansa. Mas concerned siya pagandahin yung mukha niya kahit hindi naman siya maganda eh. Inang babae na to. Buisit eh no? Oh, Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka baba na tayo.